Hello mga ka-taxpayer. So may question dito ang ating ka-taxpayer na si Brother Elvis Lo. Tanong lang po, ano po ang mas maganda for leasing business with 100,000 pesos monthly rent? So 8% po ba or 3% percentage tax? Wala po akong masyadong expenses with 2 employees lang. So sagutin natin yung tanong ni brother o yung kakapwa taxpayer natin, ka-taxpayer natin na si Elvis Lo. Okay. So unang i-discuss ko dito, kailangan muna nating alamin ano ba yung difference nung 3% percentage tax at saka nung OSD kasi mahirap intindihin kung i-compute lang natin yung magkano yung babayaran niya o ano ba yung mas magandang bayaran. I-discuss muna natin ano yung pagkakaiba ng percentage tax at saka ng OSD. So, doon tayo sa percentage tax. So, alam natin na ang general rate ng percentage tax is 3%. So, meron tayong iba't ibang klase ng percentage tax. Actually, 9 groups sila. Pero generally, kaya nga tinawag siyang generally, kasi kapag hindi specific yung tax rate ng percentage tax mo, doon ka sa general tax rate na 3%. So, yung 3% na yan is imamultiply natin yan sa gross rent. So, dyan natin imamultiply yan sa gross rent. So, pag sinabi natin gross rent, ito yung na-receive mong rental. No? Huwag mong i-consider dito yung withholding tax. No? Pag sinabi natin gross rental, ito yung initial mo na renta na in-offer sa kanya. So, for example, no, non-VAT ka. So, probably non-VAT to kasi nga percentage tax siya. So, 100,000. So, ibig sabihin, ito yung rental niya every month, gross to. So, in case man na yung lessee niya o yung nagra-rent sa kanya is withholding agent, probably withholding agent talaga yan, no? So, pag nag-register ka sa BIR, yung lessee niya, okay, so, ang mangyayari doon, magkakatas siya ng 5% withholding tax. So, ilagay natin dito, withholding tax, 5%. So, magkano ba yung 5% ng 100,000? So, i-computein natin yan. Ayun pala, na-compute na. No? 5% ng 100,000 is 5,000. So, ililess natin yan. So, ang rent na marireceive ni lessor, no? Hindi niya marireceive yung buong 100,000 kasi nga obliged kasi na magdeduct yung mga nagrarenta sa lessor ng 5%. So, maraming lessor dyan na kapag sinabihan na siya ng lessee niya, magdededuct siya. Uy, magtataas ako ng presyo, gusto ko ganito yung ma-receive ko, no? Nasa agreement naman yan. Nasa usapan naman yan. Pero generally, no, remind ko lang yung mga lessor dyan na nagpaparenta, required po kayong makaltasan. No? Hindi nyo po pwedeng sabihin, ay, nagbabayad na ako ng tax. Hindi ho. Yung withholding tax po kasi is mandatory yan para doon sa mga nagrarenta. So, ngayon, ang marireceive mong cash o ang marireceive na cash ni lessor, hindi yung 100,000, yung 95,000. So, ngayon, doon sa pag-compute natin ng gross rent, hindi 95. So, yung 100 pa rin. Kahit na 95,000 na lang ang na-receive mong cash, ang gross rental mo is still 100,000. So, hindi mo pwedeng sabihin na 95 lang. So, ito lang yung na-receive ko, sir. Hindi. 100,000 pa rin. Okay? So, gross rent times 3%, ayun yung babayaran mong percentage tax. Okay? Or, we can categorize it as business tax. Okay? So, dito, medyo may nalilito na dito sa mga taxpayer, sa mga negosyante. So, nagbabayad ako ng business tax, tapos magbabayad pa ako ng income tax. So, ibang usapan po. Ibang usapan, yung business tax sa income tax. No? Ang business tax to doon sa benta mo. Regardless, kung kumita ka or hindi, babayaran mo yung business tax. Okay, ulitin ko lang. Sa business tax, base ito sa rent, sa gross sales o gross receipts. So, regardless kung kumita ka or hindi, babayaran mo siya. Okay. Sa income tax, ito yung sinasabi mo, na nalugi ako, sir, ba't ako magbabayad ng tax? Diba? Yon. Doon sa income tax, pag nalugi ka, hindi ka magbabayad ng income tax. Pero ang tanong, bakit magugusto yung malugi ka?
'Di ba? So magbayad ka ng tax, 'di ba? Kahit na kinukurakot lang yun ng mga congressman, tsaka yung mga yung mga contractor kawawang-kawawa din sila, no? I mean, mas malaki ang nakukuha ng mga congressman na yun, senator pa daw, no? Okay, so wag natin pag-usapan 'yan, no? Doon lang tayo sa ano ba yung tanong niya, no? 8% ba o OSD? Ngayon, doon tayo sa OSD. Ano ang business tax na babayaran ni OSD? Okay, kapag OSD ang taxpayer, wala. So, wala siyang babayarang business tax. No, wala siyang babayarang business tax. Okay. Doon sa income tax. Okay. Paano ba natin i-compute yung yung business tax ng income tax nung percentage tax. So, doon tayo sa graduated rate. Okay? So, ano ba yung graduated rate? Okay? Ano ba yung graduated rate? So, ito yung tax rate for individuals, no? Na habang lumalaki yung income, okay? Lumalaki din yung tax. So, kailangan nating maintindihan to, no? So, ito yung graduated table. Buksan natin. Pakita ka lang sa inyo, guys, no? Para lang din makita natin. Ito siya. Tago ko lang to, ha. Ayan. Para kitang-kita sa screen nyo, no? So, ayan. So, kung mapapansin mo, 250 pababa, yung kita mo, wala kang babayaran tax. 250 to 400, 15% of the excess of 250, no? So, ibig sabihin, kailangan mong piliin dito yung bracket mo, no? So, ito ang table na gagamitin mo sa dalawa. Sa 3% percentage tax, graduated rate. So, kung graduated, meaning, habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung tax mo. Imaginein mo, from 0 rate, ang highest natin is 35%. So, medyo malaki. Okay? So, ngayon, paano natin i-base ngayon yung income tax doon sa graduated table? Okay? So, syempre, kapag sinabi nating income, lahat, sales less expenses. So, kaya kailangan natin kunin ngayon yung sales at saka expenses. So, ibig sabihin, kailangan mong itabi yung libro mo. 'Di ba? Kailangan mo itabi yung mga resibo mo kasi guys, no, meron tayong 8 years, 10 years na 'yon, no, yung prescriptive period na parang hindi pwedeng, hindi ako sure ngayon sa number of years, no. Alam ko may bagong memo eh. Mas alam ko 10 years, no, hindi pwedeng itapon yung mga resibo. Pwede ka pang ma-audit, no. Although sa mga malalaking taxpayer na 'yon, no. So ngayon, pag-compute ng income tax sales, kumari ito, no, 100,000 naman yung gross rental niya. So 100,000 times 12. So that will be 1.2 million. Sabi niya, wala siyang masyadong expenses. So ang expenses niya lang is 2 tao. Okay. Sa 2 tao. So, let's assume, no? Siyempre, minimum wage to. Sabihin natin minimum wage. Sabihin na natin, hindi ko eksaktong alam, no? Basta sabihin natin 500 per day times 30 times 2. So, ibig sabihin, ito yung pasweldo niya per month. No? Times 12 natin. No? So, ito yung sweldo niya for 1 year. Magkano yung net income niya? So, siyempre, list natin dito yung tax and licenses. Okay, list natin na. Siyempre, meron na siyang 3% ng 1 million. So, that's 36,000 in 1 year. Nababayaran niyang percentage tax plus yung ating, sabihin na natin mayor's permit niya, 20,000. So, i-add lang natin yung mayor's permit, no? So, 20,000 plus yung yung kaninang, magkano ba yung kanina? Yun, percentage tax ng 36,000, ha? Hiwalay ko na nga, para hindi kayo malito. Okay, so 36,000 yan, plus tax and licenses. Sabihin na natin 20,000. So, meron siyang net income. So, magkano ngayon yung net income ni Brother Elvis Lo o yung ka-taxpayer natin na si Elvis Lo? So, kunin natin. Ayan. So, 784. So, mamaya natin compute yung tax niya, no? Okay. Ngayon, yung 784 na yan, gagamitin natin yan dito sa table.
So, 784. Dito siya sa bracket magpo-fall sa 400,000 to 800,000. So, ang tax na babayaran niya, meron na siyang babayaran na 22.5. Kung makikita nyo guys, no, yung bracket, no? Plus 20% of the excess of 400. So, yung 784, lumagpas ng 400, so 384. Multiply mo ng 20%. Mamaya, i-discuss natin yan. Okay. Ngayon, dito muna tayo sa OSD. So, sa OSD, simple lang. Kunin mo yung sales. Okay, mag-less ka ng 250. Mag-less ka ng 250. So, kunin mo yung taxable income mo. So, ibig sabihin ng taxable income, yung amount na masasubject sa tax, no? 950. So, ito yung taxable income. Para lang din alam niyo yung mga wording class, no? Guys, sorry. Wordings. So, simply, multiply mo ng 8%. Diba? Ganyan lang kasimple, guys. So, ang tawag dyan is gross income tax. Okay, so, ang babayaran mong tax ngayon, gross income tax ang tawag dyan, no? 76,000. So, 76. Ito na lahat yung babayaran mong tax, ka-taxpayer Elvis Law, kung ikaw ay kagamit ng OSD. No? Kung ikaw ay kagamit ng OSD. So, ngayon, i-compare natin ngayon yan doon sa graduated. Okay, so sa OSD, wala siyang babayarang 2551Q, NA, pero yung 1701 niya is 76,000 for the whole year. So, hindi na masama, no? So, kasi yung unang 250 exempted walang babayaran yun Okay, so, doon tayo ngayon sa graduated. Okay? Nagkaroon lang ako ng assumption dito dun sa salary, no? Hindi ko alam kung magkano talaga yung salary niya, no? Hindi ko alam. Nag-assume lang ako. So, 500 per day. So, graduated, meron siyang babayarang 2551Q. Okay. 2551Q. So, 2551Q yung babayaran niya. So, 1.2 million times 0.3. So, 36,000. So, 1701 niya for the whole year. No? Hindi ko na siya ika-quarterly muna. For the whole year na lang muna siya. So, 784 yung taxable income niya. Tabi ko muna to, no? Lagay ko dito sa OSD. Para makita natin mamaya. Okay? So, ngayon sa graduated, ang 1701 niya. Okay, so kunin natin yung taxable income niya, no? So, ngayon, gamitin natin itong table. So, dito sa bracket na 400, above 400 to 800. So, meron siyang initial tax na 22.5. So, ito yung tax na initial pa lang. Plus, dadagdagan pa natin yan ng ilang percent. So, 20% of the excess of 400,000 doon sa kanyang taxable income. So, magkano ba yung taxable income niya? So, taxable income, lakihan ko muna itong screen natin, para hindi kayo malito. Okay? So, taxable income is 784. So, i-less natin yung excess of 400. Sa bracket 3 tayo sa taas, no? So, excess 400. So, yung excess 384. Ito yung excess. So, ngayon, yung tax rate natin, ilang percent? 20. So, ang idadagdag natin additional tax is 76,800. Okay. So, ito yung babayaran niyang annual income tax based dun sa data na binigay ni Brother Elvis Go o yung ka-taxpayer natin na si Elvis Go. So, ngayon, so ito yung babayaran niya, tax dalawa. Wait lang. Add natin yung initial. Add natin yung initial tax. Initial tax. Grabe ang haba din pala na recording natin, no? So, initial tax tayo na 22.5. Okay, so ang ating total income tax due for the entire year is amounting to 99,300. Okay, so ayun yung ating income tax due. So, 99,300. Kunin natin yung 99,300. So, ang total tax na babayaran mo, brother,
ka-taxpayer, no? Ka-taxpayer Elvis Go. So, ang total tax due mo na babayaran kapag ikaw ay gumamit, okay, ng 3% o graduated o meron kang percentage tax, no? Dahil general rate ka. So, ito yung babayaran mo. Okay, ayan. Ayan yung babayaran mo. 76 kapag gumamit ka ng OSD. And then, kapag naman gumamit ka ng graduated is 135,300. So, dito pa lang, makikita mo na kagad yung diferensya ng babayaran mo. So, sa senaryo mo, no, balikan natin yung tanong. Okay, so yung tanong ni brother kanina, nung kasama nating taxpayer. So, tanong, ano ang mas maganda for leasing? Ang nagpaparenta ka, 100,000 monthly, okay, 8% or 3%. So, the answer is 3%. So, ang assumption ko dito, guys, no, yung sweldo niya is 500 per day times 30, kasi 30 days yan, times 2, dalawa sila, times 12 months. Okay? So, mas applicable ngayon yung mas advantageous ngayon, mas mababa yung babayaran natin tax kapag ginamit natin is OSD dito sa scenario ni Brother Elvis Lo. Okay, so kung may mga question kayo guys, so wag mahiyang mag-comment. Gagawan natin yan ng video, no, para ma-discuss natin para marami yung makapanood. Okay? So once again, I'm Professor R.R. Jefferson Dimla. So tandaan natin guys, no, yung pag-file natin ng tax, no, kailangan i-submit natin yan on time. Okay? So once again, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating social media like YouTube, Facebook, TikTok, no? So thank you very much guys, and hopefully mas naintindihan natin paano ba gamitin yung 3% at saka OSD.